Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa isang YouTube vlog. Pinadala ng aking kaibigan. Salamat Eudora. Ang vlogcaster Arman D, yung vlogger. Ang kanyang title, ganito pakinggan niyo ang title. Mon Tolfo. Si Sara at Zulueta ay matagal magkasintahan. Sara is a lesbian tomboy. AC, DC siya. Sa title pa lang, grabe na. Magkasintahan. Attorney Lopez Zulueta and VP Sara. Okay. So, pinakinggan ko yung salaysay ng vlogger. Ito na lang, punta tayo sa direct to the point. Yung portion na yung allegedly may relasyon si VP Sara at saka si Attorney Zulueta. Ito na. Staff nila, nagiging lalaki rin. Nagiging lalaki. Ha? Ito ang, kaya bago tayo pumunta dyan kay Montulfo, kaya pati mga congressman, nagtatanong na, ano ba talaga ang realidad dyan between Sara Duterte at saka dito sa chief of staff niya? Nakita naman natin nung inipit si Duterte sa House of Representatives, hindi naman nag-react si Sara ng ganon-ganon. Kahit napaamin na ni Risa Ontiveros si Duterte, hindi naman gaano nag-react si Sara in a violent way. Kahit rin dyan sa Kongreso, behave naman si Sara. Pero bakit ngayon kay Zulueta Lopez ay parang kwan talaga siya, na iba talaga yung personalidad ni Sara, na napaka-concerned niya, napaka-kwan siya, nagpapanik na siya, nag-aaway na siya, nagmumura, Zulueta Lopez, nagmumura na siya, ganoon, kwan siya, nagkaka-mental breakdown na siya, na isang emotion, isang behavior na hindi natin nakita nung kinasuhan yung asawa niya, si Mans Carpio, ng plan ng si kapatid niya, si Pulong Duterte, sa anti-graft case for drug smuggling. Ibig sabihin, pwede makulong for life itong si Mans Carpio na asawa niya. Pero nung in-interview si Sara ukol dito, anong sabi niya? Yung issue ni Mans Carpio ay issue ni Mans Carpio. Tanungin niyo siya ukol dyan. Hindi ako magko-comment ukol dyan. So kay Mans Carpio, deadma siya nung kinasuhan ni former Senator Antonio Trillanes. Pero bakit ganyan na lang, magpi-people power na siya para lang kay Zulueta Lopez? Kaya pati itong mga congressmen ay nagtataka. Kaya itong si Zambales 1st District Representative Jefferson Konghun, sabi niya, ano ba talaga meron dyan kay Sara at saka kay Zulueta Lopez? Sabi niya, sabi pa ni Congressman, what's so special about the relationship between VP Sara to Attorney Lopez? We can't help but be suspicious of her motives of offering to join her chief of staff in detention. So, ayan, pinaghihinalaan na may relasyon yung dalawa. So, kayo, anong masasabi niyo mga kaibigan? Meron ba talaga o talagang ganyan lang si VP Sara na mag-alaga sa kanyang mga tauhan? So, grabe, no? Heroics. So, sabi niya na, parang hindi normal yan. Kahit kapwa babae sila, pero mag-offer ka or susulat ka kay Good Government Committee
Chair Joel Chua para samahan mo si detention facility. Ibig sabihin, siguro wala naman king size or queen size bed diyan. Siguro ordinary bed. Pero kahit papaano, kahit babae kayo, magsasama kayong babae sa isang room, parang o hindi mo naman caretaker o hindi mo naman kamag-anak. At least ito si Royina Garma, hiningi na samahan siya ng anak niya kasi may PWD yung anak niya. Kailangan siya ng anak niya. So, imbes siya, humingi siya, nauwi siya para alagaan yung anak niya, pero pumayag na lang ang Kongreso, papuntahin, pasamahin siya ng anak niya para maalagaan niya yung anak niya. So, mag-ina ito. Pero itong si Sarah, chief of staff lang niya. So, there should be more to it. So, kaya ito, sa tagal-tagal na natin, di ba, tayo kanina, in-speculate natin kung ano ba talaga, in-speculate natin, yun, sinagot na ni Montulfo yung mga speculation natin. At sa post niya, sabi niya, may relasyon si Sarah at si Zuleika. Itong post ni Montulfo, baka sabihin nyo, ginagawa-gawa ko lang. Yan ang post ni Montulfo. Tapos nilagay pa niya yung picture ng dalawa. Magkasama. Yan. At saka tingnan niyo yung buhok ni Vice President, So, sabi ni Mon, kaya di ba matagal na natin nakikita ganyan ang buhok ni Vice President? Basahin na lang natin, baka sabihin nyo, meron tayo dinadagdag at binabawasan sa sinulat ni Mon. Sabi ni Mon, nakumpare ko at very close sa mga Duterte family. In fact, naging kliyente ko as mayor si Duterte noon dahil kay Montulfo na nag-introduce sa amin dalawa at dinala ako sa Davao. At doon nakita ko si Bongo at saka iba pang mga Duterte boys. Sabi ni Montulfo, bakit ayaw iwanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang Chief of Staff na si Zuleika Lopez sa Batasang Pambansa Detention Facility? Lopez has been placed under detention by the House of Representatives Quad Committee. Bahala na ang taong bayan na humusga. So ito, matinding akusasyon, yung pahayag ni Montulfo, kung tama nga yung post na yan. At ano sa tingin nyo mga kaibigan? Naniniwala ba kayo na mayroong immoral na relasyon si VP Sara at ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez? Imposible naman yung tagal nilang nagsama sa Davao. More than 10 years. Kung totoo na may relasyon silang ganyan, imposibleng hindi mahalata ng taga Davao. This is an insult to the good people of Davao. Ako, hindi ko personal nga kilala si Atty. Zuleika Lopez. Ngayon ko lang but the way she speaks, very respectful, matalino. And then, si VP Sara, yung more than 2 years na siya na Vice President. Hindi mangyayari yan. Sa tingin ko, malapit lang talaga silang magkaibigan. Ganyan lang talaga si VP Sara pag as a leader, hindi niya pababayaan ang kanyang mga tauhan. And I believe na may sakit. Kaya gustong samahan ni VP Sara si Atty. Lopez dahil yun na nga, nahihilo, nagsusuka na, may jet lag, natatakot sa kanyang buhay. Kaya gusto lang niyang, anong masama doon? Na samahan niya. Yun pa, biglang pinasok ng siyam na kalalakihan. Sa 10 oras ng gabi, biglang i-transfer sa Women's Correctional.
are those normal activities ng isang normal na demokrasya? Bakit hindi mo hintayin na ipaumaga? Bakit 10 oras ng gabi ipapalipat? So ang hinala ngayon ng iba is ayaw pagsamahin ng House of Representatives si VP Sara at Attorney Zulueta. Ayaw nilang damayan ni VP Sara si Attorney Lopez. So again, bahala na tayo, taong bayan. Kung maniwala tayo o hindi, dagdag paninira ito kay VP Sara. Ito na yung sinabi ni Attorney Glenn Chong as early as August. Meron nang nagsabi sa kanya na umalis ka na sa grupo ng mga Duterte dahil sisirain nila, pupulbusin nila ang mga Duterte. Ito na, nakikita na natin sa ating mga mata.